Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kaibigan at kababayan ay tatlong topic po. No, napaka-interesting po nito. Bakit? Kasi po, ang usapin po dito ay budget, yung dalawa. Yung isa naman, napakagandang good news. Talaga pong nilalagari ng House of Representatives yung kanilang pinangako. Natatapusin nila ang naiiwan pang siyam na panukalang batas doon sa LEDAC na pinropose po nila. No? So unahin natin ito munang dalawang item sa budget. No? Kasi po, ini-scrutinize na ng mga senador yung binigay ng Department of Budget and Management na 2024 National Expenditure Program, which is about magkano mga kababayan? Ako, tamataginting. Hindi na po usaping billion ito. Trilyong piso. 5.768 trillion pesos ang 2024 National Expenditure Program. Siguro ito, baka uutangin yung iba dyan. Pero dadagdag po yan sa utang ng gobyerno. Kasi kailangan mangutang kasi kulang po yung pondo natin. No? Hindi pa sapat na maging talagang yung tayo na hindi tayo mangungutang every year. Even ang United States nangungutang po yan. Kala nyo? O ito po, nagtataka po kasi ang ilan sa mga senador, bakit ganito ang budget ng isang department na ito na mas malaki pa considering na nababalot sila ng kontrobersiya kaysa sa dalawang departamento. So, yan po, ulat ng Inquirer. 255 billion budget for flood control question. So, sino po ang merong sa flood control? Sino pa? Di ba ang DPWH o yung Department of Public Works and Highways. Bakit daw bibigyan ng 255 billion for flood control lang considering, no, alam niyo yung nangyari, 'di ba? Nung dumaan si Egay at si Falcon, lalo na si Egay, yung nangyari diyan sa Bulacan at sa Pampanga. Palpak. Hindi lang 'yan. Konting ulan lang sa Metro Manila, laging may baha. Ang tanong, masisisi ba natin ang DPWH? Masisisi ba natin ang MMDA? Maybe or maybe not. So, yun lang po yan. Di ba, mga kababayan? So, kada ulan, kada taon, baha. Pero, malaki ang budget ng DPWH sa flood control. Anong klaseng flood control ba kasi ang ginagawa nila? Di po ba, mga kababayan? Kaya nagtatanong na tong mga senador o yung mga lawmaker, bakit every year billion ang inyong budget pero patuloy pa rin ang baha? Ano nangyayari? Wala bang permanenteng solusyon para sa baha? Band-aid fix? Parang yung dredging na lang ng dredging. Di po ba? Impose nyo ang political will. Hindi porket utang ng utang ang gobyerno at bibigyan kayo ng budget, band-aid fix. Bakit hindi gawing permanente? Tapos, itong mga to, yung mga mamayan na magkaklag, mangbabalaura ng mga drainage system, kasuhan. Di po ba? I-impose nyo ang batas, i-impose nyo ang political will. Kasi kung wala, paulit-ulit lang. Wala kayong permanenteng solusyon, band-aid. Kaya tama lang na questioning kayo. Di po ba? Sinong naka-experience dyan ng baha sa Metro Manila? Konting ulan lang, baha na. Sobrang traffic pa. Di po ba? Anong ginagawa nyo? Hindi man bumaha, traffic pa rin. Kasi build. Ang daming build. Hindi masama mag-build, pero ganun talaga. Pero mas matindi itong baha kasi magdudulot ito ng mga sakit. No, karamdaman, yung mga leptopyrosis, kung ano-ano pa na pwede mong makuha sa tubig baha.
Yung iba nagtatampisaw pa dyan. May nakita nga ako, 3 magkumare. Kala mo, nasa Boracay lang sila. Peace sign, sabi gumagan. Ginawang tourist destination yung baha. O ayan o, sino nagki-question? Di po ba? O ito, si Senator Escudero. On Friday, question Malacanang's request for Congress to allot 255 billion pesos for flood control projects in 2024, noting that government's proposed annual spending program for next year was awash with such projects. O awash, alam niyo yung awash? No? Parang nalubog daw. Flooded with so much project. Ano yun? No, di ba? Nako, pwede ba? Inquirer, pwede ba simpleng English na lang? May pa-awash-awash pa kayo eh. Baka iisipin ng tao eh, na wash out. Hindi, nalubog po sila sa daming sobra ng project. No? Dahil next year was awash with such project, lubog sila. This is clearly a misallocation of resources that does not even follow the administration on economic blueprint and development vision. Alam sa totoo lang, itong si Escudero, nagbabago na po ang tono nito. No? Mukhang nag-iingay eh. Ano ba to? Re-electionist ba ito? Ha? Mukhang kumakampi na po siya sa mayorya. Kinokontra niya na lahat ang mga proyekto ng admin. Kinokontra niya na ang lahat ng magagandang proyekto na gustong isabatas ng mga pro-admin. Kinokontra niya na po. Na-remember, meron silang photo op, yung dinner with the Pangulo and the First Lady. 3 sila dun, wala. Si Escudero, si Hontiveros at si Pimentel. Pupunta na to sa minority sa Senado. Hindi lang itong kinokontra niya. ROTC, kinokontra niya. At kung ano-ano pa. Di po ba? Ang tanging kinatigan niya lang, naggawa siya ng resolusyon na mag-a-allocate ng 100 million pesos para po pagandahin ang BRP Sierra Madre at tulungan ang mga kasundaluhan doon sa Ayungin Shoal, which is good. Di po ba? O ito, sabi niya, it is too big for flood control. Flood control is not bad per se. It is needed, but it should be allocated with the right amount, not by opening the floodgates of money. Under the proposed 5.768 trillion national expenditure program for next year, the senator said the planned outlay for such infrastructure was bigger than the entire budget of 3 state agencies. 3 pala, hindi 2. Ito yung sinabi ko kanina. Una, the Department of Agriculture, the Department of Social Welfare and Development, and the Department of National Defense. So, yung budget daw for flood control lang ng Department of Public Works and Highways ay mas malaki kaysa sa budget, no, ng 3 ahensya. Ibig sabihin, pag samasamahin niyo yung budget na inallocate sa 3 ahensya na ito na nabanggit, mas malaki pa rin yung budget na allocated sa flood control. Di po ba? Bakit hindi ba pwedeng ibalik na lang? Isanahan na lang, Pangulong Marcos, yung pong nireject ni Abnoy na flood control proposal ng Belgian company na kung saan dinimanda pa ang gobyerno, talo tayo, nagbayad ng milyon ang gobyernong Abnoy pero walang proyekto. Kasi sabi niya, proyekto raw yon ni GMA. Para sa taong bayan yon. O gawin nyo na lang yon, sundan nyo na lang yon, DPWH. Baka naman pwede ulit dahil wala na yung Abnoy eh. Iba na po ang presidente. O di kung maganda yung proposal ng Belgian, di po ba? O maghanap kayo ng magaling. Kasi ibang bansa nagagawa yan eh. Bakit hindi gawing permanente ang solusyon para hindi na lang paulit-ulit na pagbaha at also malaking budget sa flood control? Para yung ibang budget maibigay sa ibang ahensya, no, tulad nitong agriculture, kaso marami ring buwakaw diyan, no? Sa Department of DSWD, puro na lang ba ayuda? Ibigay nyo yan sa National Defense. O dyan na lang ako. No? Pwede. Sa Defense at Agriculture. Pero sa Agriculture, linisin nyo muna yung mga buhaya dyan, yung mga tauhan ng smuggler. Di po ba? He said the allocation for Food Control Initiative
was 100 billion more than the recommended spending for railways and even dwarf the 31 billion budget for irrigation systems. The allotment for irrigation is like a creek, while the proposed spending for flood control is a mighty river. Alam na, sino ba dyan? Si Secretary Bonoan? Ha? DPWH? What are you doing? Di po ba? Eto daw, bigger than DA budget. Sabi niya, yung earmark daw for agriculture is 181 billion for 2024. If we are spending more for draining water and dredging rivers than for planting food, then what is the justification for this? Correct. Kasi nga, Escudero, yung dredging, may kumikita dyan. Di ba nga sa Pampanga, gusto nila dredging na lang ng dredging? Sabi ng Pangulo, napakamahal. Wala naman silang maibigay na proper solution. Ang presidente, magbibigay ng permanenteng solution, hindi band-aid. Ayaw nila. Kasi bakit? Sabi nung 4th District Congresswoman na si sino ba yun? Si Bondok ba yun? No? Na magwo-walk out daw siya. Di ba? Hindi daw sila papayag. Gusto niya dredging. Bakit? Kasi may nauha na silang Korean company na tutulong sa dredging. May loan na sila. Di ba? O sinong magdi-dredge? At magkano ang kikitain? Ganun po yung Escudero. Di ba? Kaya nga, lagi na lang draining water, yung ikaklag yung mga creek, yung mga kanal, yung mga waterways na kung saan doon lalabas ang tubig, sinasadyang barahin para may trabaho, ganito, paulit-ulit, walang permanente. At dapat kasuhan yung magsasabotahe, yung magtatapon ng mga basura dyan sa creek, daanan ng tubig. Kasuhan sila, palayasin sila dyan. Di po ba? Kasi sa dredging, mga kababayan, ulitin ko, may kita Mga kontraktor alam nyo na. Dapat yan, ilagay yan sa Department of Agriculture. Palakasin natin ang food supply para at least yung mga presyo ng bilihin ng mga pagkain tulad ng bigas, mga agricultural products, bababa. Malimit na tayong mag-import. Mag-import man, konti na lang, hindi yung malakihan. Ano po depensa dyan ng Pangandaman? Pangandaman said earlier that the government had set aside nearly 216 billion for the flood management program of Public Works. This was revealed by Pangandaman following the widespread flooding caused by Typhoon Egay. Yun lang ang dahilan mo, kaya ka nagbigay ng 255 billion? Kakaya ka naman. Eto, isabay na rin natin tong kay Senador Grace Poe. Kino-question niya rin yan. Why is flood control bigger than agriculture and defense spending? Nasabi na natin yung sa agriculture. Bakit daw mas malaki pa siya sa defense spending? Kasi nga pinababayaan nyo ang defense Kaya yun, Di ba? Ilang isla na ang inaagaw ng China. Given the problems with China, the senator could not also understand why the government would spend more on flood control instead of beefing up the country's defense against perceived enemies. Correct. Tama po yun. Puro kayo flood control Konting ulan lang habagat lang yan. Bahana. DPWH. MMDA. May separate budget pa ang MMDA dyan sa flood control na yan. Kita nyo? Repetitive. Kaya lalong gumagastos ang gobyerno. Lalong lumalaki ang utang. Kasi nga ewan ko. Ang hirap magsalita mga kababayan. Ang palakasin natin yung ating depensa, yung ating pinagkukunan ng pagkain at yung edukasyon. Di po ba? Putek na yan. Ewan ko lang kung liitan yung budget ng DPWH kung hindi nila pagandahin ang kanilang serbisyo. Kasi alam nila may malaking budget, sige, ganito na lang paulit-ulit. Walang permanenteng solusyon. Ang gusto nila is band-aid. Kasi dyan po sila kumikita. Mga hinayupak. Tama mali, mga kababayan. Sige nga kayo, Di ba? Binabasa natin pero kung iisipin nyo, kailangan talaga nilang maghanap ng tamang paraan. Bakit hindi kayo magkonsulta ulit dun sa mga foreign companies na ang gaganda ng mga flood control nila sa kanilang mga bansa? Diba? Yung in-scrap ni Panot, ba't hindi nyo yung kunin? Diba? Sinabi lang ni Panot,
programa ni Gloria at sabi daw, midnight deal daw. Corruption. Ako, Diyos mo. Doon natalo sila, nakakahiya. O, eto pa, ha? Eto pa. Inquirer ulit. Senators disappointed over huge slash yung malaking kaltas sa health budget. Tapos gusto nyo gumanda ang healthcare system sa bansa. Tapos ang liit-liit ng budget nyo sa health. Di po ba? Oh, senators on Monday took up the cudgels for the Department of Health as they vowed to defend its budget for next year after Malacanang cuts its allocation by 10 billion under the proposed 5.768 trillion 2024 National Expenditure Program. We can make sacrifices elsewhere, but we cannot compromise the budget for health programs. Ikikakat nyo yung budget, edi siyempre yung mga ilang programa ng DOH para sa ating mga mamayan tulad ng mga seniors, ng mga underprivileged, mababawasan din. Kaya minsan ayaw nang magpa-doktor kasi walang libre. Hindi kaya nang magpa-doktor, walang ganito, walang ganyan. Ano gagawin natin? Di po ba? Hayaan mo na lang, ganito na lang. Antayin ko na lang si Kay, yung may karit. Tapos gusto nyo, meron kayo nitong universal healthcare law, but you cannot give a proper budget for your health. Ang gusto nyo, flood control. Hindi nyo na mabigyan ng tamang budget ang agriculture, pagkain. Hindi nyo mabigyan ng tamang budget ang national defense to protect our sovereignty, our freedom. At hindi nyo rin kayang mabigyan ng tamang budget ang health. Ano gusto nyo? Ibigyan nyo lahat ang budget sa pag-trip ng Pangulo? Sa confidential intelligence pass ng bawat humihingi? Ganun na lang? Sige nga mga kababayan, sabihin nyo kung hindi importante ang pagkain, hindi importante ang kalusugan, hindi importante ang defense. Ang education, I think okay yan eh. Okay na eh. Pero itong tatlo, hindi ba importante yan? Importante ang DPWH sa infrastructure, pero ang laking budget sa flood control, na wala nga permanenteng solusyon dyan. Di po ba? Akakaya naman kayo? Hoy, DBM! Department of Budget and Management Pangandaman, tama bang ginawa mo? Gusto mong wag na lang mabuhay yung mga hindi makapag-hospital eh. Hindi makabili ng bagong mga makinarya ang mga DOH eh. Paano na sinasabi nyong hospital para sa mga specialties? Di ba? Kakaya naman ito. House Deputy Speaker Ralph Recto on Sunday flagged the significant decrease in the recommended allotment for DOH, whose proposed budget dropped to 199 billion after getting 209 billion for 2023. According to Recto, the annual funding for the country's four major specialty health facilities, the Lung Center, National Kidney and Transplant Health Center, and Philippine Children's Medical Center was slashed by a total of 818 million. Ala talaga. Ewan ko kung anong nasa isip nitong mga to. Hindi ko po alam. Sabi ni Rebilla, we will definitely look into this when we deliberate the National Expenditure Program in the Senate. Healthcare should be, as it always has been, a priority in formulating the national budget. Ayan po ang sabi ni Rebilla. Si Pimentel at Tolentino, sabi nila, those who prepared the government's budget for the health sector should explain the reduction in the DOH outlay. Yan po si Pangandaman. Di po ba? Sige nga, lahat po sila Sabi ni Tolentino, specialty hospitals deserve more resources considering that they treat non-communicable chronic diseases that affect a large segment of our population. We should not cut the budget for basic services, sabi po ni Pimentel. Ayan po, si Edgardo Angara, who chairs the Senate Finance Committee, was confident that the lawmakers will eventually set aside a bigger budget for the health department. Tama naman. Dagdagan nyo po yan. Kaya tuloy, ang daming mga medical professionals, mga frontliners, I better seek greener pasture outside. Tapos gusto nyo silang i-retain?
but you cannot give a proper budget for this? Wala na. Alis na lang ako. Sa inyo kasi nagsisimula eh. Wala kayong pagpapahalaga. Yun ngang mga aumento nila para dun sa ano ba yun, yung may aumento tong mga to eh. Ayaw pa rin i-release ni Pangandaman eh. Yung kanilang parang yung sa COVID-19, no? Ayaw. Ewan ko. Tapos nagrereklamo kayo, kulang na ang nurses, kulang na ang ganito. Hindi nyo naman sila ma-prioritize, hindi nyo sila mapangalagaan eh. Binabastos nyo po sila. Di po ba? O eto, alis tayo dun sa stress, sa konsumi. Dito po tayo sa balita ng SMNI News, oh. Napakaganda nito. Disaster Food Banks and Stockpiles Bill. Lusot na sa Kamara. Okay to. Sa pabor na botong 274, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukala na magtatatag ng disaster food banks and stockpiles sa buong kapuluan upang mapabilis ang paghahatid ng mga relief goods at iba pang mga supply sa panahon ng kalamidad. Ipinanawagan sa House Bill number 8463 ang pagtatayo at construction ng disaster food bank and stockpile sa bawat lalawigan at mga highly urbanized city sa buong bansa at ang pagmimintina ng mga ito at paglalaan ng pondo para sa operasyon. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang mungkahi ay nagmula sa mga bansa na madalas dinadaanan ng higit 20 bagyo kada taon. Mga bagyong pinalakas ngayon dahil sa epekto ng climate change sa buong mundo. Sa ilalim ng panukala, ang Disaster Food Bank at Stockpile ay magsisilbing pangkalatang imbakan ng pagkain, tubig, mga gamot, mga bakuna, mga antidotes, at iba pang mahalagang produktong medical kits, portable power and light source, mga damit, mga tents, at mga gamit pang komunikasyon. Ito tama naman yan. Tutukuyin naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o yung NDRRMC ang lokasyon ng stockpile at gagawing fair ang rasyon nito sa panahon ng emergency. Gagawin namang discreet o lihim ang lokasyon ng imbakan. O tama naman, kasi nga po bakit? Kasi baka lusubin ng mga, alam nyo na, teroristang grupo. At maganda po ito. Maganda pong meron pong food bank. No? Kasi aside sa disaster, no, yung pwedeng mabilisan, nakukuha ng kagad, hindi na yung mag-aantay pa ng isang araw bago dumating ang supply. Pero ang DSWD po, with the yung utos ng presidente, pag alam na may bagyo o mga disaster, no, except yung lindol, kasi merap talaga po yan. No? Yung mga bagyo, malalaman yan kasi nasa satellite o sa weather. Naghahatid na kaagad doon ng unang mga tulong. Stockpile na nila. Pero siguro sa isang paaralan, ganito, yung safe. Kaya ito, maganda po ito. Magpapatayo ng mga infrastruktura sa mga lugar, no, bayan-bayan, na kung saan diyan po mag-iimbak nung mga nabanggit natin. Napakaganda po niyan. Saka siguro magamit din tong ibang food bank, lalo na kung mag-i-expire na yung mga nandoon, gawin yun, ipamigay nyo na po. Dito po sa amin, may food bank. Sino pumupunta dyan? No? Nagtayo nga silang ganda-ganda. Akala mo basketballan court, yung covered court, ang ganda. Nung natapos nakalagay, food bank. Yung mga establishment po dito, mga businesses, lalo na yung mga groceries, nagdo-donate sila dyan. Yung mga malapit nang ma-expire, yung mga 6 months, yung hindi nabibili, doon na. No, may mga volunteer group na nagdo-donate din. Ngayon, yung mga less privileged, no, yung mga walang makain, walang pambili ng gatas, kasi dito gatas, cheese, ganon, okay na sila doon eh. Bread, pupunta lang po doon. Yung mga less fortunate. Minsan mga homeless, pupunta doon, hinging pagkain, bibigyan. Tapos in times of disaster, yung kunwari, tulad nung nangyaring kay Hillary Hurricane, pipila yan. Nakaano na yan, box, parang DSWD boxes. Tubig, may mga tubig po doon. Maganda po ito. Ito, tapos na sa Kamara. Hopefully, itong Senado, itigil nyo muna yung mga hearing-hearing ninyo, ha? Kasi yung Kamara, nagririgo doon. Tinatapos. Kayo sa Senado, wala pa kayong natatakal na batas. Itong second, yung ikalawang opening ng 19th Congress. Wala pa po. Itong Kamara, nakailan na. Kayo, wala pa. Puro kayo dyan Senate hearing, lalo na puro kayo mga grandstanding dyan. Di po ba? Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan?
Tama po ba na mabigyan ng malaking budget ang DPWH? Mas malaki pa ang budget niya ng flood control lang ha, sa 3 ahensya ng pamalaan. At ganoon din po binawasan ang pondo ng DOH para sa 2024 budget. At ito nga po ang Kamara nakapagtapos na po ng kanilang isang panukalang batas para sa Food Bank and Stockpiles Bill. Napakaganda niyan para sa akin. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.